Ayan guys, mayroon tayong printer ngayon. I-convert natin para magiging continuous. Brand new po siya. Canon NG3070S. Lalagyan po natin siya ng tangke. So ito yung mga accessories niya. Ito yung dalawang cartridge niya. Black tsaka color. Ito naman yung ink gamit natin. Koyi dye ink. So ito guys, samahan nyo ako guys, i-convert ito. Step by step po natin itong gagawin. So start na tayo. Meron lang siyang dalawang screw dito. Tatanggalin lang natin. Okay, tapos dito guys, may tape pa. Tanggalin lang natin yung tape. So dito guys, meron kang iangat nyo lang to konti. Ayan. Tapos meron siyang maliit na wire dito. Yung so, iusog nyo lang konti para hindi po siya so pwede nyo na siya hilain. Tapos guys, hilain nyo lang po yung kami. Dalawa po siya, merong maliit saka merong malaki. Ayan. So dito guys, itong sa taas na to, ipupush lang natin papunta dun sa likod. So push lang natin, parang makakit lang siya ganun. Push lang. Okay, ito na yung loob niya. So dito guys, meron tayong tatanggalin dito. Itong puti na to, hindi ito kailangan. So tatanggalin lang natin to. Ito siya. Pwede na ito itapon. Hindi na ito kailangan. So ito na yung loob niya. So yung next gagawin ko guys, itong spring na to, tatanggalin ko to. Ito yung sa colored, ito yung sa black na. So tanggalin ko lang to guys. Gamit ko lang flat screw ito. So i-push ko lang siya pababa. Tapos mag-slide na po yan. Ayan. So natanggal ko na yung spring. Okay. Tapos dito sa baba guys, meron siyang plastic ito. So dito meron tayong tatanggalin dito. Dito na part. Parang magbubutas tayo dito kasi dito sa sagi yung host ng magenta. So yan how siya. Dahan-dahan lang kayo mag-ano. Kasi plastic po ito, medyo matigas po siya. Ayan, so kunting ano lang, pasensya lang dito. Ayan, so parang ganito na siya guys. Oh. May butas na siya sa gitna. So after nito guys, balik na natin siya. Ganoon pa rin siya. Parang kamot lang. Ulog lang siya. Tapos lalagay po itong spring. So sa spring naman guys, sa pagbabalik nito, gamit po tayo ng long nose. Ito guys, long nose siya. Ipitin ko lang yung dulo niya. Parang ganyan. Tapos dito, pupush ko lang siya. Push ko lang siya pababa. Ayan. Tapos, ayan. So maglalak na siya automatic. So try nyo po dito. Ayan. So kailangan siya mag-bounce sa ilalim. So nakabit na po natin siya. So yung next steps po guys ay dito magmamark ako dito. Meron tayong tatanggalin dito. Mamark lang siya dyan. Line. So tatanggalin natin dyan. May plastic dito sa dulo. Tsaka dito rin sa kabila. Magmamark na ako ng line. Ayan. So dito guys, meron tayong tatanggalin dito.
Yung next natin, tatanggalin natin to konti. Yung parang 3/4 niya. Ang purpose nito guys, para hindi po siya sasagi dun sa siya dun sa cartridge. So tinatanggalan ko ito dito konti. Parang ganun lang oh. Parang ganito lang siya. Tinatanggal ko. So ganyan po siya. Okay. Next po guys ay ito tanggalin to. So meron lang siyang clip dito, parang naka-clip lang. Tanggal na siya. Ang next natin ay meron tayong bubutasan dito sa gilid guys, dito. Ayan, so may butas siya. Ito siya. Ayan. So dyan ko lang siya binutasan. So nandito yung encoder disc, yung bilog na to. So, dito siya. So pag once maraming ink po dyan, yung encoder disc po yung sisirain niya. Okay? So pag once nag-overflow, or minsan kasi yung customer, ay yung kliyente, inangat nila yung tangkes, hindi, so dito po yan magkakalat yung mga ink. So kailangan ko sa butasan, silalim. Kasi ito yung sisirain niya. So mas mahal po ito guys pag nasira ito. Yung English is proactive na to. So in case man lang na malagyan po siya dyan ng ink ng marami, lalabas po siya dito sa butas na to. So proactive action lang natin to. Okay? So next step natin, dito magbubutas tayo sa daanan ng post. Nakita nyo kanina yung nilagyan ko ng linya. Ito, yung line na to. So dyan tayo magpapadaan natin yung hose. So bubutasan natin yan. So dito ko pinakadaan yung hose. So, papasok ko siya dito. Ayan. So dito ko siya pinapadaan yung hose. Okay. So may butas na. Yung susunod natin, yung nilagyan natin ng line dito, itong linya na to, kailangan natin ito tanggalin para din po sa daanan ng hose nya, para hindi po maipit yung hose pag itong cartridge ay gumagalaw na, nagpiprint na. At least smooth po yung takbo nitong cartridge na to. So meron na akong tatanggalin dito. Ito siya. So ayan guys, bali na natin. So parang ganito lang siya guys oh. So dito po dadaan yung kable. At least mayroon po siyang space na hindi po siya maipit. Ayan na. Tapos na tayo dito. May butas na. So ang next natin gagawin ay lalagyan na natin siya ng tangke. Ito sa gilid. Okay. Ito yung tangke natin. Isang set. Ito yung clip niya. So dito natin siya ilalagay. So make sure guys meron siyang nakahang dito. Kasi dito naman siya guys. Ito meron siyang space din dito ng ano, ganyang kalaki. Ayan. Ito yung floor niya. Ito siya apak sa floor. Then meron siyang space na konti. So dito guys papalutangin din siya natin konti. Meron siyang space sa ilalim. Temporary lang naman to para ikabit natin siya ng maayos. Ayan. Ordinary lang to guys. So meron siyang space sa ilalim guys, siguro mga 1/2 inch. Tapos dito guys, yung butas natin,
dito. Insakto kasi magbubutas tayo dito eh. So parang align po siya doon. 4 na screw to siya. Lagyan natin siya ng screw para matatanggal. So 4 na screw siya guys sa dalawa. Magbubutas tayo dito para sa daanan ng hose. Sa dulo nito guys, pwede na siya. Yan, so straight lang, 3. Natin ito pala. Kita. Ayusin lang natin. Ayan. So may butas na siya dito. So dito natin papadaan yung kable. So yung tangke natin guys, so ganito yung so ito yung sa binatasan natin dito. Meron tayong binatasan dito. So, ganyan. Okay. So, guys, ito, dapat sakto lang po ito, guys. Kabit natin siya, guys. Saktong-sakto lang. Sakto natin yung kable dito. Na parang magbabounce sa taas. So, dito sa loob, mag-a-adjust din tayo. Ilalagay natin tong colored na cartridge para makuha natin yung tamang adjustment. Okay, tanggalin na natin yung seal nya. Tanggalin na natin yung cover. Ayan, kita. Tapos, adjust natin yung kable kung dito. Sakto lang. So, ganyan po yung posisyon ng hose natin. Okay. So may butas dito, ito yung sayo. Tapos kuha lang po kayo mga 1 inch. Just mga 1 inch dito guys. Yan. So 1 inch dito. So ito na yung puputulin natin. Tamang sukat natin. Puputulan natin, ito siya. So yung next naman natin kakabit, yung mga accessories na. 4 na rubber. Meron siyang sticker, T-support, clip, merong 4 na rubber sleeve, tsaka merong 4 na elbow. Ito yung colored niya. Ganyan yung ano natin, position. So yung pinakamataas na kulay, yung pinakamataas ito, yun po yung cyan, magenta, yellow, tsaka black. So yung pinakataas yung unahin natin. Okay. So yung lagyan natin yung magenta. So adjust lang kayo guys, siguro mga 1 inch to. Puputulan nyo lang po ng 1 inch. Din sa cyan. Yan, 1 inch. Kasi 1 inch po yung haba niya. So parang estimate nyo lang. Ayan. So yung next niya is yung yellow. Yung yellow naman siguro mga half inch lang. Half inch lang yung ano nila, distance. Okay. So puputulan ko din yung ayan. So parang ganun po yung itsura niya. Yung black. So cyan, magenta, at saka yellow. Okay. So yellow. Yung pinaka-last to po yung black. So yung black guys, parang konting taas lang siya sa cyan. Parang gano'n. So ito yung black natin. So at least mayroon na tayong code. So ganyan po siya. Parang gano'n po yung itsura niya dito.
Ganyan. Tapos, ganun siya. Okay, mamaya guys, makikita natin yan. Kasi hindi pa natin alam kung saan dito. Isa po ito ata yung pinakamataas eh. So, possibly dito yung sayan. Okay? Ang gagawin ko lang guys, higupin ko lang to para makita ko yung saan yung ano. So, meron siya itong pinakamataas, magenta. Meron siya yung yellow, black. Ayan. So, meron na tayong coding dito. Ito yung black, yellow, magenta, cyan. Sa paglalagay ng ink, ipahiga lang to. Ayan. So since since malaki yung tangke ko, since malaki yung bote ko, gagawin ko, hindi ko siya i-dismantle ko muna to. Kasi baka matapon yung ink natin. Okay. I-dismantle ko lang siya. Ito isa. Ayan o. Dali lang ito i-dismantle na. Clip lang yun. Ito black unahin natin. So, lalagyan ko siya ng ink. Kita ko. So, nakahiga lang yung tangke natin. So, ganyan lang po guys. Hanggang dyan lang po yung ink. So kung titignan nyo guys, nakahiga po yung tangke. Itong dito sa taas, hindi po siya malalagyan. So black, meron tayong black. Next natin is yellow. Dito lang dito konti. Ayan. Tapos, bigyan natin ng rubber. Next niya is magenta. Ayan. Ang last, yung saya. Ayan. Close na. So, and this, nakabit na natin. So, itong mga ano natin, pwede na ibalik. Symbol natin to ulit. So, yun lang naman to guys. Clip lang siya. Oh. Pakip na. Dito rin pakip lang to. Push lang ng konti. Medyo matigas. Push lang po ng medyo lagyan ng force. Ayan. Okay. Tapos yung takip, meron siyang dito. Tapos push lang to guys, itong dulo na to. Push lang po ng kamay. Ayan. Good siya. So ayan na po siya. Meron ng ink. Punong-puno na po. Next natin, so lagyan na natin ng label. Siyempre, label guys. So dito yung black natin. Ito yung yellow, magenta, cyan. So meron na tayong color coding. Ayan na. Okay, so, tapos na tayo dito sa tangke. Next natin, of course, kakabit natin itong cartridge natin. Dito guys, mga bago pa to. Dito yung pinaka-importante na gagawin po sa isang pagko-convert ng printer. Okay? Ito natin yung seal. Ayan. Ito yung black nya. Colored yung tatlong butas. Sa black guys, meron siyang butas dito sa ilalim. Nasa gitna. So, since hindi natin siya mabutasan, kailangan natin siya tanggalin to. Okay, sa akin guys, dito sa taas tanggalin nyo. Kasi yung maliit na butas, yan lang po yung palalakihin natin. Okay? Yung iba guys, dito nagbukas sa gilid eh. Or dito. So, pag nagbutas tayo dito sa gilid guys, kailangan natin to takpan yung butas sa taas.
Okay, para hindi po siya sisingaw. Kasi pag hindi po yan matakpan, hindi po yan aagos yung ink galing sa tangke. Ang tendency nun magba-backflow po yung ink natin. Okay, so dito muna tayo. Unang gamit guys, cutter. So maglalagay lang ako ng mark dito kung saan ko tatanggalin yung mga itong parang naka-angat. Ayan. Cutter lang gamit natin. Lagyan ko ng mark. Ayan. So may mark na siya. Next meron tayong, hindi ko alam anong tools na to. Parang maliit siya na plier. Ayan. So saktong-sakto lang siya. Ayan o. Ayan. Ganun lang siya. So, linisan lang natin. Okay. Kailangan mo gumamit ng force dito. Kasi medyo matigas siya. Kailangan mo siya gibain eh. Plastic lang naman siya. Pero kailangan natin ayusin kasi dito ilalagay yung hose natin. At maganda po yung pagkatanggal niya. Malinis po siya. Ayan guys, malinis na siya. Ganun siya. Tapos meron siyang butas. Ito guys yung butas maliit. So dyan tayo magbubutas ng malaki. So lalakihan lang natin yan. So may guide na tayo kung saan tayo magbubutas. Same din dito sa color. Tatlong butas. So yan din yung butasan natin. So una guys, para mas madali siya mabutasan, maliit lang na drill ang gamit ko. Maliit na drill para madali po siyang mabutasan. Una. Ayan, itong butas. Ayan. So maliit lang to siya guys. Lagyan ko lang siya ng stopper para hindi po siya papasok dun sa ilalim. Baka masira yung ilalim guys. Sobrang sobra. So kaya po nilagyan ko siya ng stopper. Stopper lang to siya guys. Okay. So maliit lang to siya na drill. Ano lang po yan. So meron tayong standard na drill. Ito po yung drill na pang CISS. Parang ganito po yan guys. So ito lang guys, tinanggalan ko lang siya ng handle. Tapos ito na siya. So ito po yung standard na butas niya guys, pang butas. Hindi ko alam anong size, pero hand drill po para po sa CISS. Ito po yung kailangan gamitin. Okay, para po hindi po malaki yung butas, hindi rin maliit lang. Okay? So, same pa rin, lagyan ko pa rin siya ng stopper. So, bubutasan ko na siya. Ayan. Ito ba? Pero sakto. Lubat na tayo. Lubat na tayo guys. Wait lang. So guys, mas maganda meron kayong ganito. Hand drill, ano ito? Electric drill na di battery. Ito yung maganda gamitin guys, tools. So meron tayong reservang battery. Malakas na. Okay. So ayan guys, butas na siya. So kung napapansin nyo sa loob guys, puti pa yung, nakikita pa yung foam, di ba? Kita nyo ba? Di ba?
May foam pa yan. Puting-puti pa yung foam. So, ibig sabihin guys, kunti lang po yung laman ng original ink. Ito brand new to guys. May laman naman siya pero hindi pa na nalagyan lahat yung foam sa ilalim. So, yun po yung kailangan natin lagyan lahat. Importante guys, mapuno po yung tangke natin, yung cartridge natin. Okay. Like itong black, unahin ko yung black guys. Kailangan po malagyan ng saktong yung cartridge natin na lahat ng foam na ay malagyan ng ink. Okay, may purpose po yun guys, bakit ko siya nilagyan. So punong-puno na. Ayan. So wag lang siya papawin doon sa foam. Ayan. Ang purpose ko guys, ang purpose ko niyan, bakit ko siya pinunuan ng ink, para hindi po siya mag-backflow. Okay. Kasi guys, katagalan pag naka-standby yung printer guys, gusto maliit lang yung maliit lang po yung laman dito. May chance po siya mag-backflow, dito po dadaan yung hangin. Pag nakapasukan po yan ng hangin, aatas po yan pati po dito sa hose. Pati po dito. Kaya mapapasukan siya ng ink. Aatas po yung ink dito. Kung konti lang po yung laman dito. So kailangan natin siya punuin. Kailangan natin mapuno yung foam niya dun sa loob, para po hindi po magba-backflow yung ink niya. Okay? So, yan po yung purpose natin. Okay, sayan. So, actually guys, nalagyan ko siya ng 2 ml sa color. Sa black ata, parang 4 ml na nalagay ko para mapuno lang siya. Sa magenta. Dapat hindi kayo magkamali dito guys ha. Kung magkamali kayo ng kulay dito ha, wala na. Iiba na po yung kulay ng print out natin. Okay. So nalagyan ko siya ng 2 ml. Si yellow naman. So titignan nyo talaga guys kung napuno na yung foam niya. Huwag nyo lang po siya papawin dun sa foam. So nalagyan na natin ng ink lahat. So punong-puno na siya. Ayan guys. Hindi naman siya umapaw. Ayan o. Kahit itaob ko pa yan, hindi po siya umapaw kasi hindi po natin siya inapaw dun sa foam niya. So, hindi po yan maglalabas ng ink guys. So, kahit nakataob po yung cartridge natin. Okay? So, saktong-sakto lang po na mapuno, ma-accommodate niya lahat ng foam. Okay. After nyan, itong mga rubber, lalagyan na natin. Rubber sleeves. Dito, dahan-dahan lang tayo. Hindi po dapat ito mapunit. Pag once na po ito guys, sira na po yung rubber. Kailangan na po palitan ng bago. Okay. Saktong-sakto lang siya. So ito yung importante dito. Dapat hindi siya mapunit. Para hindi po magba-backflow po yung ink natin. Kung punit po siya, ang tendency po guys, ma-backflow po yung ink natin. Okay? So, doon sa black, medyo malalim siya. Gamitan ko lang siya ng panghila. Okay? Flat screw lang. So, ayan. Kabit na natin. So, yung next steps natin ay itong hose. Okay, ito. Okay, step. So, gagawin ko, and guys, papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin ko dito. Okay. Ayan. Ito naman. Okay. So, ang gagawin ko guys, iangat ko lang po siya. Itong tangke. Angat ko lang siya para dadalo yung ink isa-isa. So yung yellow, wala pa yan. So unti-unti siyang dadaloy. Yan, nandyan na siya sa dulo.
Tapos ibaba nyo na po ito. Dito na kayo mag-control. Okay? So dito na kayo mag-control guys. Baba, angat nyo lang, baba, angat. Yan lang. Okay, so unahin natin yung pinaka-maiksi, yellow. Pinaka-maiksi guys. Yung yellow. Okay, yellow. Dito na siya. So, ganun lang pagkabit nito. Tapos dito guys, dahan-dahan lang talaga guys ha, baka mapunit yung rubber natin. Okay. Medyo masikip. Basta dahan-dahan nyo lang dito. Pag once napunit to, kailangan palitan ng bago. Okay. Sayang. Lock muna tayo. Baba lang, baba angat para makontrol po natin yung ink. Okay, wait po. Dahan-dahan lang. Bawal po i-force ng mabilisan guys. Ito yung pinaka-critical na part sa pagpo-convert guys. So ulitin nyo guys, ito yung pinaka-critical na part sa pagpo-convert. Okay? Kasi pag once nagkamali kayo dito, napunit yung rubber natin, ayan, magbabackflow na po yung, hindi na po gagana yan, hindi po magtatagal yan. Medyo yan guys. So ito, okay lang to. Yung konting may space dyan. Si printer na po yung hihila dyan. Siya na po yung hihila dyan sa 8 na. As long as hindi po siya babalik ng mataas. So next natin guys, kailangan ko lagyan ng mga ano dito, pang dikit. Okay, dito ko sa didikitan guys. So kailangan ko siya i-grab para didikit po yung luga natin, yung stick glue natin. Kasi dito po siya guys. Ganyan po yung itsura niya. Okay, kailangan natin ng glue gun ito. So ito yung gamit ko. Gamitin ko lang siya. So yung sa gilid niya guys, dito tatanggalin natin. So yun po yung gagawin nating pang clip niya doon sa likod ng cartridge. So parang ganito lang. Okay. So parang siyang ganito guys. So mamaya guys, ayusin lang natin. So i-scratch ko din siya para didikit po yung double-sided tape na. So parang ganito na siya. Okay, parang ganito siya guys. So ganyan siya naka-clip dyan sa ilalim. Ganyan po yung itsura niya. Okay, ganyan siya. So yung next, meron tayong double-sided tape na 3M. So 3M ang gamit natin guys para ito po yun ay hindi na po siya matatanggal ng mas mabilis. Ito guys, madikit po kasi ito si 3M. So
So kaya 3M yung gamit natin. So parang ganito lang siya. Babalutan ko lang siya ng double-sided. Okay. So pati itong isa, ito yung kinat natin, yung clip niya. Lalagyan ko din siya ng 3M. Double-sided. Okay. So parang ganun. So ito guys, ano to? Matibay to. Hindi ito basta-basta matatanggal ng kusa. Okay. So ganyan. So dito siya. Parang ganun siya guys. Okay. So ganun yung itsura niya guys. So aside dito sa double-sided tape, lalagyan pa natin siya ng glue stick para mas matibay talaga guys. Okay. So dito guys, lagyan natin ng double-sided stick glue para mas matibay po ito. Okay. Ayan. So dito lalagyan din natin to. So konti lang naman guys, hindi naman siya maramihan. Para lang po siya. So yung gamit natin na stick glue, 3M din siya, yung brand. Iba kasi yung pag heavy duty na stick glue ang gamit natin. Okay? Hindi matanggal. So palamigin lang natin, patigasin natin. 1 to 2 minutes matigas na to. Ayan. The next steps natin guys, ayan, kabit na natin to. So matigas na siya. Yun na. So kabit na natin to cartridge na to guys. Okay. So, ayan na, nakabit na natin to. So yung next naman natin, itong T-support. So magtanggal tayo dito sa T-support. Tapos dito. Ayan. Okay. Pero okay lang naman hindi ito tanggalin guys. Papanipisin ko lang siya. So parang ganito na siya. So next kung gagawin dito, UUPin ko lang to. Kailangan ko siya UPN konti guys. Parang ganun. Okay, so ganito yung itsura niya. So ganyan siya. Dito guys meron siyang sobrang kailangan sa lagyan. Lalagay tayo ng double-sided tape. Para sa dulo. Ganyan. Ayan. So dito natin siya ilalagay. So dito yung ano natin guys, align niya. Ganun siya. Itong alignment na to guys, dito siya. So ayan guys, kinuha ko yung align dito, dito yung distance niya. Tsaka yung align dito sa cartridge niya. Parang ganun guys.
Ito yung distance niya. Okay. So mamaya guys, tingnan natin yan. Lalagay ko lang siya dito. Stopper niya. Ko siya ng tie, cable tie para mas matibay po, hindi po matatanggal yung nilagay natin na T-support. Okay, check lang po siya. Okay, so dito na siya ikakabit natin. Ayan. So, ganyan po siya guys. Saktong-sakto lang dito. Saktong-sakto lang din dito. So, kaya kanina guys, sinabi ko itong hose na to. Tinanggalan natin siya ng plastic dito konti sa gilid. So, ito yung purpose niya. Para hindi po siya maipit dyan. So, dito din sa kabila, dito natin siya nilagay. Para safe po siya. So, napapansin nyo dito guys. Meron siyang allowance dito. Hindi po siya nasasagi. Yung sa ilalim naman guys, kung titignan nyo, itong tinanggalan natin, hindi po siya na ano sa cartridge, diba? Itong cartridge sa ilalim. So, kaya natin tinanggalan siya guys, kasi kung dyan, sasagi itong hose dito sa ilalim. Okay. Ayan o. Ito yung tinanggal natin kanina. Masasagi po siya dito sa ano, ilalim nito. So, yun po yung purpose niya. So, yung estado nito, ganyan siya. Saktong-sakto dito, hindi naman siya na ano. Dito rin. Pagdating dito, sakto lang din yung hose niya dito. Okay, so nakuha na natin yung tamang sukat niya. Okay. So ngayon guys, lalagyan ko na siya ng stick glue para mas matibay itong ano natin, hindi siya mas matibay ito para hindi po masyadong madaling matanggal. Okay, hindi ko mailit. Tsaka dito sa likod. Nilagyan natin ito ng stick glue guys para fix na po yung hose niya. Para hindi po itong baka mahila po ito. Dapat hindi po ito siya mahila.
So habang pinapatuyo natin yan guys, dito muna tayo sa itong door niya sa harap. So sa harap guys, meron tayong mga tatanggalin dito. So unang-una dito, tanggalin natin yung ito. Meron tayong mga tatanggalin dito guys. Ito. Okay. Parang ano lang naman ito niya. Parang support ng ano. So tanggalin natin to siya para makakadaan po yung hose dito. Yung tube natin. Dito kasi sasabit. So kailangan natin ito linisan. Para yung tube dito na dadaan. Hindi po siya alanganin. Okay. So dito po dadaan yung hose sa gilid. So yun yung mga tatanggalin natin. Support lang naman ito niya dun saan. Hindi naman ito masyadong kailangan. So dito guys, magtatanggal din tayo dito. Okay, masasabit po yung lock na dito. So dito guys, tatanggalan ko din ito konti para hindi po masabit yung tube. Okay, so itubit na natin to. So dito siya. Parang ganito siya guys. Kita nyo guys, ito yung kinuha natin kanina. Meron pa siyang konti, hindi. So kulang pa yung bawasan ko. Ayan. Kulang pa konti. Okay. So yan. Dahil po yan dito, nagtatanggal tayo kanina. Okay. So, matigas na siya. So, ganyan na po yung tsura niya. Ayan na po siya guys. So ganyan po yung flow ng cartridge niya. Okay, so wala po din sabit dito. Ayan po yung itsura na guys. Ayan. Ito guys, tatanggalin natin ito. Ito siya. Ito, tatanggal ito. Madali lang naman siya tanggalin. Okay, sarado na natin.
Ayun pa rin guys, close na natin yung printer. Okay na siya. Ito. Okay. Clip guys. Tapos meron pa tayong isa. Meron pa tayo isa dito guys. Sa ilalim. Kakabit ko lang to. Yung maliit na kable. Hindi pa nakabit. Okay. Screw na natin. Close na. Ayan. Tapos dito guys, meron tayong tatanggalin to guys. Meron tayong i-disable dito. Okay. So ito guys, yung dalawang ano na to, kulay. Itong dalawa, color tsaka black. Itong color tsaka black, i-close natin yan guys. Ayan. Sarado. Lock natin yan. Disable natin yan kasi naka-continuous na yung printer natin.